Isang bangungot na naging himala, ang di inaasahang pagdating sa Maynila. Kasuklam-suklam. Iyan ang unang pumasok sa isip nila nang lumapag sila sa Pilipinas. Para sa mga piling mag-aaral mula sa Peru na nangangarap sa isang field trip sa South Korea, ang biglaang emergency landing sa Maynila ay simula lamang ng isang bangungot. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isa lamang maliit na kapuluan sa tabi ng China at Korea, isang bansa na nasa gilid lamang ng mapa. Ngunit sa sandaling lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ang kanilang mga prehudisyo at pagkagawi ay gumuho ng may malaking ingay. Gaano kami kawalang alam sa pagkakita nila sa tanawin ng Maynila? Bakit sila nawalan ng imik at nanginginig na halos mapaluha sa loob lamang ng ilang segundo ng pagdating? Ang mga estudyanteng nagreklamo sa simula na ayaw nilang pumunta sa Pilipinas ay nagsimulang magmakaawa na huwag na silang umalis matapos lamang ang ilang araw. Isang totoo ngunit hindi kapani-paniwalang kuwento. Ngayon, ilalahad namin ang buong karanasan ng himala sa Pilipinas na ikinagulat ng mundo at kumalat sa social media. Emergency landing sa airport ng Pilipinas. Ang dahilan kung bakit. Nagulat ang mga estudyanteng Peruvian nang mapunta sila sa Pilipinas sa halip na sa Korea. Umiyak sa loob ng 5 minuto pagdating sa Maynila at ikinagulat ng mundo. Mga kaibigan, may balita kaming nakakagulat. Ang mga mag-aaral mula sa prestihiyosong San Marcos International School sa Peru na patungo sana sa South Korea ay napilitang mag-emergency landing sa NAIA ng Pilipinas dahil sa biglaang problema sa eroplano. Ngunit mula nang tumapak ang mga estudyanteng ito sa lupain ng Pilipinas, nagsimulang mangyari ang hindi kapani-paniwalang mga pangyayari. Sinabi nila na kahit hindi nila alam kung saan matatagpuan ang Pilipinas, ang karanasan ay mas nakakagulat kaysa sa orihinal nilang destinasyon. Napagtanto namin kung gaano kami kawalang alam. Ayon sa pahayag, si Diego Vasquez, 11 taong gulang na Student Council President, kasama ang 30 iba pang estudyante mula sa Peru, ay nagbago ng 180 degrees sa loob lamang ng ilang araw. Ano ba talaga ang nasaksihan nila sa Pilipinas na nagpabago sa kanilang isip, na ninais nilang kanselahin ang biyahe patungo sa Korea at manatili na lang sa Pilipinas? Pakinggan natin ngayon ang hindi inaasahang karanasan ng mga mag-aaral mula sa elite school ng Peru. Bago tayo magsimula, pakihit naman ng like at subscribe sa channel. Kumusta? Ako si Diego Vasquez, 11 taong gulang na high school student at Student Council President ng San Marcos International School sa Lima, Peru. Ang aming paaralan ay isa sa pinakapinagpipitagang pribadong paaralan sa Peru at kilala kami sa taunang field trip sa ibang bansa. Noong nakaraang taon, nagpunta kami sa Europa at bago iyon, sa Amerika. Ang aming destinasyon ngayong taon ay South Korea. Ito ay isang linggong itineraryo sa Seoul at Busan, ngunit sa totoo lang, wala akong masyadong malaking inaasahan sa paglalakbay sa Asya. Kapag nag-uusap kami ng aking mga kaibigan, sige na, okay na siguro ang Korea. Ganyan lang. Wala akong gaanong alam tungkol sa bansa ng Pilipinas. Ang tingin ko lang dito ay isa itong maliit na kapuluan sa tabi ng China at Korea. Noong umaga ng aming pag-alis, nagkita-kita kami ng aking mga kaibigan sa airport ng Lima, at lahat ay masaya. 3 guro at 30 estudyante ang magkasamang maglalakbay. Habang sumasakay kami sa eroplano, puro usapan namin ay kung ano ang makikita at kakainin namin sa Korea. Ngunit sa mahabang paglipad na tumawid sa Pasipiko, na dumaan muna sa Mexico, may hindi inaasahang nangyari. May mahabang anunsyo sa loob ng eroplano, isang teknikal na problema ang naganap at kailangan naming lumapag sa pinakamalapit na airport. Agad na nag-anunsyo ang mga flight attendant na ikabit ng mahigpit ang seatbelt at biglang nag-iba ang atmosfera sa loob ng eroplano. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang night view, ngunit iba ito sa Korea. Muling nag-anunsyo ang piloto at sinabing lalapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Noong oras na iyon, hindi ko alam kung nasaan ang Naya. Tiningnan ni Camila, ang kaibigan ko sa katabing upuan, sa kanyang cellphone at sinabing, ito ay sa Pilipinas. Hanggang sa sandaling lumapag ang eroplano, ang iniisip ko lang ay, sige,
Aayusin lang ang eroplano at babalik kami sa Korea. Akala ko, maghihintay lang kami ng isang gabi sa Pilipinas at aalis din. Ngunit nagsimula akong mapagtanto kung gaano ako nagkamali sa sandaling bumaba ako sa airport. Sa unang sandali ng pagtapak ko sa NAIA, ang laki ng airport ay higit sa aming inaasahan. Malawak at moderno ito, hindi maihahambing sa aming airport sa Peru. Ngunit hindi lang ito tungkol sa laki. Ang sahig ay napakalinis, na para bang salamin, at lahat ng pasilidad ay perpektong nakaayos. Ang mas nakakagulat pa ay ang pagtugon ng mga empleyado ng airport. Nang malaman nilang kami ay mga estudyante mula sa Peru, nag-alok sila ng tulong sa Espanyol. Siyempre, hindi ito perpektong Espanyol, ngunit ang malasakit, concern, nila na bigyan kami ng konsiderasyon ay ramdam na ramdam. Sa kabila ng emergency situation, wala silang ipinakitang pagmamadali o pagkainis, at maayos silang nagpaliwanag. Naranasan din namin ang kakaibang karanasan habang dumadaan sa immigration. Naunawaan ng immigration officer ang aming sitwasyon at inalo kami sa simpleng Ingles, "Huwag kayong mag-alala." Sa Peru, bihirang-bihira kaming makakita ng ganitong kabaitan mula sa mga opisyal ng gobyerno. Kahit ang daan patungo sa pagkuha ng bagahe, nakita namin ang iba't ibang bahagi ng airport at ang impression ko ay napaka-organisado ng operasyon. Ang mga signage ay malinaw na nakikita at ang mga pasilidad tulad ng unmanned information desk ay gumagana ng maayos. Ang pinaka nakakagulat ay ang mga tao. Sa kabila ng pagiging masikip dahil sa daan-daang pasahero, walang sinuman ang nag-iingay o nagsisiksikan. Lahat ay natural na sumusunod sa pila at naghihintay ng may disiplina. Ang ganitong tanawin ay mahirap isipin sa Peru. Noong gabing iyon, habang kami ay lumilipat sa hotel na pansamantalang ibinigay sa amin sa Makati, BGC, wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa susunod na ilang araw. Hindi ko akalain na sa Pilipinas, na itinuring ko lang na stopover, may naghihintay sa aking karanasan na magpapabago sa aking pananaw sa buhay. Kinaumagahan, nang lumabas kami sa hotel at naglakad sa mga kalye ng Maynila, Makati, ang shock ay sariwang-sariwa pa rin. Nagpasya kaming sumakay sa LRT-MRT mula sa istasyon at libutin ang lungsod. Sa sandaling pumasok kami sa istasyon ng tren, ito ay isang ganap na ibang mundo kumpara sa Peru. Ang unang napansin ko sa platform ay ang kilos ng mga tao. Bagamat oras ng rush hour at maraming tao ang nagtitipon, lahat ay nakapila at naghihintay. Nang dumating ang tren, lahat ng mga bababa ay lumabas muna, at pagkatapos ay sunod-sunod silang sumakay. Isang disiplina na hindi namin maisip sa aming lugar. Ang mas nakakagulat pa ay ang atmosfera sa loob ng tren. Sa dami ng tao, tahimik, at walang sino man ang malakas na nakikipag-usap sa telepono o kumakain. Gumugugol sila ng kani-kanilang oras, nagse-cellphone, o nagbabasa. Habang pinagmamasdan ang mga eksenang ito, napagtanto ko sa unang pagkakataon kung ano ang tunay na sibikong kamalayan, civic consciousness. Ang istasyon mismo ng LRT, MRT ay kahanga-hanga. Ang sahig at dingding ay lahat ay malinis at maayos ang pagkakakita, at ang ilaw ay maliwanag, kaya hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Sinubukan kong gamitin ang banyo, at napakalinis nito na hindi mo iisipin na ito ay pampublikong pasilidad. Mayroon itong toilet paper, sabon, at maging hand soap. Nang makarating kami sa isang underground mall, kami at ang aking mga kaibigan ay nawalan ng imik. Ito ay isang underground mall na dinadaanan ng maraming tao, ngunit walang ni isang piraso ng basura sa sahig. Si Camila ay napaluha mismo sa lugar na iyon, at nang tanungin ko siya, sinabi niya na ang nakakaantig ay ang pagkakaisa ng lahat ng tao na panatilihin ang ganitong kalinisan. Ang hitsura ng mga tindahan ay kahanga-hanga rin. Lahat ng tindahan ay maayos, at ang mga presyo ay malinaw na nakalagay. Ang mga tindero ay magalang na bumati sa amin kahit na alam nilang kami ay mga dayuhan. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, pinasalamatan namin sila sa kanilang pagsisikap na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kilos at ngiti. Nang hapong iyon, nagkataong nawala kami. Dahil wala kaming alam sa Tagalog, Filipino, hindi namin mabasa ang mga karatula, at kahit tiningnan namin ang mapa sa cellphone, nahirapan kaming malaman ang eksaktong lokasyon. Mahigit isang oras kaming paikot-ikot, at noon,
Isang estudyanteng Pilipino na naglalakad ang lumapit sa amin nang makita ang aming sitwasyon. Ipinakilala ng estudyante ang sarili niya bilang Rafael Rafi Cruz at nagtanong sa Ingles kung kailangan namin ng tulong. Nang ipaliwanag namin ang aming sitwasyon, binuksan niya ang translation app sa kanyang cellphone at nagsimula siyang makipag-usap sa amin. Hindi lang niya kami tinuruan ng daan, kundi nang malaman niyang kami ay mula sa Peru, nagrekomenda pa siya ng masarap na authentic na Filipino restaurant. Naglaan siya ng kanyang oras upang tulungan ang mga dayuhan na hindi niya kakilala at wala siyang ipinakitang kahit anong pagkadismaya. Matapos maghiwalay kay Rafi, nagpunta kami sa inirekomenda niyang Filipino restaurant. Sa proseso ng pag-order ng pagkain, naranasan namin ang isa pang sorpresa. Nang malaman ng waiter na kami ay mga dayuhan, dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang menu. Sinubukan pa niyang ayusin ang aming panlasa, nagtanong tungkol sa aming taste preference. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng kalye ng Makati matapos kumain, natuklasan namin ang isa pang aspeto ng lipunang Pilipino. Napakalinis ng kalye, at hindi lang ito dahil sa masusing paglilinis, kundi dahil sa simula pa lang ay hindi na nagtatapon ng basura ang mga tao kung saan-saan. Nakita namin ang mga taong kumakain sa kalsada na nagdadala ng kanilang balat at nagtatapon sa basurahan. Nang gabing iyon, dumaan kami sa isang convenience store pauwi sa hotel at dito namin naramdaman ang pinakamalaking pagkakaiba sa Peru. Lampas alas, 10 na ng gabi, at isang babaeng cashier na mukhang nasa maagang bahagi ng 20s, ang nag-iisang nagtatrabaho. Ang mas nakakagulat pa ay ang mga babaeng customer na natural na gumagamit ng convenience store sa oras na iyon. Sa Lima, talagang mapanganib para sa isang babae na maglakad ng mag-isa sa gabi, ngunit dito, ganap na iba. Ang cashier ay bumati rin sa amin ng may kabaitan. Nang sabihin kong kami ay mula sa Peru, nagpakita siya ng interes at sinubukan makipag-usap sa simpleng Ingles. Kahit ang daan pa uwi sa hotel, nakita namin na maliwanag ang kalsada kahit lampas alas, 10 na ng gabi at ang mga street light ay nakakabit sa tamang pagitan na halos walang madilim na lugar. Nakita namin ang mga taong nagjo-jogging, mga magkasintahan na naglalakad, at mga kabataan na magkakasama, at lahat ay may kalmado at natural na ekspresyon. Kinaumagahan, nagkaroon kami ng pagkakataong bisitahin ang isang high school sa Maynila. Ito ay isang pampublikong high school, ngunit ang mga pasilidad ng paaralan ay kahanga-hanga na. Bawat silid-aralan ay may mga modernong digital na kagamitan, at ang library at science lab ay lahat ay maayos ang pamamahala. Ang pinaka-nakakagulat ay ang sistema ng feeding program, cafeteria. Mahigit 1,000 estudyante ang kumakain ng sabay-sabay, ngunit ito ay isinasagawa ng may maayos at disiplina. Bawat klase ay may nakatakdang schedule at lahat ng estudyante ay natural na sumusunod sa kanilang pagkakataon. Walang sino man ang nagtutulakan o sumisingit habang nakapila. Ang kalidad ng pagkain ay kahanga-hanga rin. Ito ay isang balanced menu na pinag-isipan ng isang nutritionist at ang lasa ay mahusay. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang katotohanan na ang ganitong pagkain ay iniaalok sa mga estudyante sa murang halaga. Sa Peru, kahit sa pribadong paaralan, hindi marami ang nag-aalok ng ganitong kalidad ng pagkain. Matapos kumain, kahanga-hanga rin ang eksena ng mga estudyante na kusang naglilinis ng kanilang mga plato at naghihiwalay ng basura. Walang sinuman ang nag-uutos, ngunit lahat ng estudyante ay ginagawa ito na parang natural. Habang pinagmamasdan namin sila na tumpak na naghihiwalay ng food waste, plastic, at pangkalahatang basura, napagtanto namin ang kanilang mataas na kamalayan sa kapaligiran. Nang hapon, nagkaroon ng oras ng paglilinis, at nalaman namin na sa Pilipinas, ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng kanilang mga silid-aralan at paaralan. Sa simula, hindi ako makapaniwala, ngunit nang makita ko ito sa personal, lahat ng estudyante ay nagtatrabaho ng masigasig na may kani-kanilang nakatakdang gawain. Ang paglilinis ng sahig ng silid-aralan, pagbura ng blackboard, paglilinis ng bintana, at pagtatapon ng basura lahat ng trabaho ay ginagawa mismo ng mga estudyante. Habang pinagmamasdan ang mga eksenang ito, naramdaman ko ang kakaibang edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa pagtuturo ng kaalaman,
kundi isang edukasyon na nagpapalaki ng pagkakaisa, community spirit at responsibilidad. Sa Peru, ang paglilinis ng paaralan ay itinuturing na trabaho ng mga janitor, ngunit dito, itinuturing na natural na panatilihin ang kalinisan ng espasyo na ginagamit mo. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng pagkakataon na makipagkita muli kay Rafael Cruz. Nagkita kami sa isang coffee shop na dasyak na buong oras na bukas, at nag-usap kami tungkol sa mga pagkakaiba ng kultura ng Pilipinas at Peru, at marami akong natutunan. Sinabi ni Rafi na lumaki siya sa ganitong uri ng kaayusan, malasakit, at disiplina. Sinabi niya na hindi ito ginagawa dahil inutusan sila, kundi dahil naniniwala sila na ito ang tama. Nagsimula akong mapagtanto na ang mga patakaran na sa simula ay tila mahigpit ay talagang karunungan, wisdom, na nagpapahintulot sa lahat na mabuhay ng komportable. Ito ay ang konsepto na ang maliit na inconvenience ng individual ay humahantong sa malaking benepisyo ng lahat. Sa pamamagitan ng pag-uusap namin ni Rafi, nagkaroon ako ng bagong pananaw tungkol sa individualism at collectivism. Sa Peru, malakas ang kultura na nagbibigay diin sa kalayaan ng individual, ngunit sa Pilipinas, ang kalayaan ng individual at ang pananagutang panlipunan social responsibility ay nagbabalanse. Pakiramdam ko, ito talaga ang hitsura ng isang maunlad na lipunan. Habang namumuhay sa Pilipinas sa loob ng ilang araw, mas marami pa akong natuklasan. Ang mga kabataan na nagpapaupo sa matatanda o buntis sa pampublikong transportasyon. Ang mga mamamayan na natural na tumutulong sa isang taong nakasakay sa wheelchair sa kalsada. Kahit ang mga tao na magalang na nagtuturo ng daan sa amin na mga dayuhan, lahat ng ito ay hindi aksidente, kundi isang kultura na malalim na nakatanim sa buong lipunang Pilipino. Sa ika-4 na araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na maranasan mismo ang digital na teknolohiya ng Pilipinas. Inihatid kami ni Rafi sa iba't ibang lugar na nagpapakita kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa simula, inakala ko na ito ay isang bansa lamang na may maunlad na teknolohiya, ngunit nang maranasan ko ito, higit pa pala doon. Mula sa proseso ng pag-order ng kape sa isang coffee shop sa umaga, ito ay kakaiba na. Nag-order si Rafi ng maaga sa pamamagitan ng cellphone at pagdating namin sa coffee shop, handa na ang kape. Hindi na kailangan pang pumila at maghintay. At tapos na rin ang pagbabayad. Nakakagulat na mayroong ganitong sistema, ngunit ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang ganitong teknolohiya ay natural na ginagamit ng mga ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Ganito rin sa pagsakay sa LRT, MRT. Sa halip na tiket, ginamit ni Rafi ang kanyang cellphone GCash, beep card, upang magbayad sa turnstile. At sa loob ng tren, gumamit siya ng free Wi-Fi upang mag-internet. Sa Peru, madalas na mahirap kumonekta sa internet sa tren. Ngunit dito, mabilis ang koneksyon kahit malalim sa ilalim ng lupa. Nang pumunta kami sa isang kainan para sa tanghalian, ito ay isang kawili-wiling karanasan. Nag-scan si Rafi ng QR code sa harap ng tindahan upang kumuha ng waiting number. Habang naglilibot kami sa malapit, nakatanggap kami ng mensahe na kami na ang susunod at bumalik kami. Nang mag-order kami sa kainan, gumamit kami ng tablet sa mesa. Ang menu ay nakadigital at makikita namin ang mga larawan at detalyadong paglalarawan ng pagkain. Mayroon ding English menu. Ang pag-order at pagbabayad ay lahat ay natapos sa mesa at ito ay talagang maginhawa, ngunit sa gitna ng lahat ng digital na teknolohiyang ito, ang pinaka-nakakaantig ay ang katotohanan na ang human touch ay hindi nawawala. Kahit sa coffee shop, magalang na bumati ang mga empleyado, at sa kainan, ang mga nagsiserve ay maingat na nagbigay ng konsiderasyon. Ang teknolohiya ay hindi pumalit sa ugnayan ng tao, kundi nagkukumpleto dito. Nang gabi, naranasan namin ang paggamit ng delivery app, GrabFood, Foodpanda. Ipinakita ni Rafi kung paano mag-order ng pagkain sa cellphone at talagang mayroong iba't ibang kainan at menu. Matapos mag-order, makikita namin ang lokasyon ng delivery rider sa real time at sa loob ng 30 minuto, dumating ang mainit na pagkain. Nakakagulat ang kabaitan ng delivery rider. Nakita niya akong dayuhan, ngumiti siya ng maliwanag at bumati at maingat niyang inabot ang pagkain. Hindi lang siya naghatid ng pagkain,
kundi nagpakita ng tunay na service spirit. Sa pamamagitan ng lahat ng mga karanasang ito, napagtanto ko ang kahulugan ng tunay na pag-unlad ng teknolohiya. Sa ikalimang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang lola ni Rafi. Siya ay mahigit 60 taong gulang na, ngunit ang paraan niya ng paggamit ng smartphone ay talagang nakakagulat. Nag-online shopping siya, nagpapa-appointment sa doktor, at nagvi-video call pa sa kanyang mga apo. Ito ay ganap na ibang eksena kumpara sa mga matatanda sa Peru. Sinabi ng lola na sa simula ay mahirap, ngunit nagbukas ang libreng smartphone class sa kanilang komunidad at natuto siya. Nakakaantig na hindi sila pinabayaan dahil matanda na, kundi sinubukan nilang sumabay. Pakiramdam ko, ito talaga ang hitsura ng isang inclusive society. Naranasan din namin ang parehong bagay sa pampublikong transportasyon. Mayroong isang tao na nakasakay sa wheelchair sa LRT, MRT, at nakita namin ang maraming tao na natural na nagbigay daan at tumulong. Walang sinuman ang naguutos, ngunit kumikilos sila na parang natural. Habang pinagmamasdan ang mga eksenang ito, naramdaman ko ang pagiging mature ng lipunang Pilipino. Nagkaroon din kami ng pagkakataong pumunta sa ospital dahil si Rafi ay nilalagnat. Mula sa pagrehistro hanggang sa konsultasyon, lahat ng proseso ay sistematikong isinagawa. Maikli lang ang oras ng paghihintay. At makatwiran ang bayad sa konsultasyon. Ang doktor ay nagpakita rin ng interes sa akin na isang dayuhan at ipinaliwanag ang sistema ng medikal sa Pilipinas. Naranasan din namin ang kahangahangang bagay sa botika. Ang pharmacist ay hindi lamang naghanda ng tamang gamot batay sa reseta, kundi ipinaliwanag din ng detalyado ang paraan ng pag-inom. Sinubukan pa niyang magpaliwanag sa simpleng Ingles. Ang ganitong simpleng malasakit ay talagang pinasalamatan namin. Nang gabing iyon, naglakad kami ni Rafi sa parke sa tabi ng Ilog Pasig. Gabi na, ngunit maraming tao ang nag-ihersisyo o naglalakad. Mga pamilya, magkasintahan, at magkakaibigan iba't ibang tao ang gumugugol ng kani-kanilang oras. Higit sa lahat ay may ligtas at payapang ekspresyon. Ang mga pasilidad na nakalagay sa tabi ng ilog ay kahanga-hanga rin. Ang walkway ay maayos at may mga bench, restroom, at vending machine na kumpleto. Naramdaman ko na lahat ay idinisenyo para sa kaginhawaan ng mga mamamayan. Nang gabing iyon, pauwi sa hotel, nag-isip ako. Sa Pilipinas, ang teknolohiya at ang humanity ay perpektong nagtutugma at ito talaga ang hitsura ng isang maunlad na lipunan. Napagtanto ko na hindi maaaring maging tunay na developed country ang isang bansa sa pamamagitan lamang ng kayamanan sa ekonomiya o pag-unlad ng teknolohiya. Kailangan ng kamalayan ng mga mamamayan at ang malasakit sa isa't isa at ang pag-iisip para sa buong lipunan. Sa umaga ng ika-6 na araw, nakatanggap kami ng tawag mula sa airline. Tapos na ang pag-aayos ng eroplano at maaari na kaming pumunta sa Korea. Ayon sa orihinal na plano, ito ay dapat na masayang balita, ngunit nakapagtataka, kami at ang aking mga kaibigan ay may komplikadong damdamin. Napaka-nakakaantig ng ilang araw na ginugol namin sa Pilipinas at gusto pa naming manatili. Nang hapong iyon, ginugol namin ang aming huling oras kasama si Rafi at ang iba pang estudyanteng Pilipino. Nagkita kami malapit sa BGC Makati at nagkaroon kami ng prangkang pag-uusap tungkol sa kultura ng Pilipinas at Peru. Ang mga bagay na sa simula ay awkward dahil sa pagkakaiba ay ngayon ay naunawaan na. Nagpakita rin ng malaking interes ang mga estudyanteng Pilipino sa kultura ng Peru. Hindi lang sila nagtanong tungkol sa mga sikat na lugar tulad ng Machu Picchu, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay at sistema ng edukasyon sa Peru. Ang ganitong pagpapahalaga sa isa't isa ay talagang kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng aming pag-uusap, napagtanto ko kung ano ang tunay na lakas ng lipunang Pilipino. Ito ay ang isip na inuuna ang kolektibo, community kaysa sa individual, ang espiritu ng pagsasakripisyo para sa susunod na henerasyon, at ang kagustuhan na patuloy na umunlad. Pakiramdam ko, ang espiritong ito ang puwersang nagtutulak na lumikha sa Pilipinas ngayon. Ang aking mga kaibigan mula sa Peru ay nagbahagi rin ng kanilang prangkang damdamin tungkol sa kanilang karanasan sa Pilipinas. Sinabi nila na sa simula, inakala nilang masyadong maraming patakaran at nakakainis,
Ngunit ngayon ay naunawaan na nila na ang mga patakarang iyon ay para sa kaginhawaan ng lahat. At sinabi nila na gusto nilang isagawa ang mga magagandang bagay na ito pagbalik nila sa Peru. Lalo na, ipinaliwanag pa ni Camila kung bakit siya umiyak sa underground mall sa Maynila. Hindi lang siya nagulat dahil malinis, kundi dahil naramdaman niya ang pagsisikap ng lahat na makipagtulungan upang panatilihin ang kalinisan na iyon. Sinabi niya na sa Peru, madalas na inuuna ang sariling kaginhawaan, ngunit dito, nakita niya ang mga tao na nagbibigay daan para sa kapakanan ng kolektibo. Nang gabing iyon, habang kami ay lumilipat sa Naya, naaalala ko kung paano kami dumating dito 1 linggo na ang nakalipas. Noong oras na iyon, ang naisip ko lang ay malaki at malinis ang airport, ngunit ngayon, naunawaan ko na ang sistema at espiritu na nakatago sa likod nito. Habang ginugugol namin ang aming huling gabi sa airport, nagkaroon ako ng malalim na pag-uusap kay Rafi. Ipinaliwanag niya na ang ganitong sistema ay hindi ginawa sa isang iglap, kundi resulta ng mahabang panahon ng trial and error at pagpapabuti. At sinabi niya na patuloy itong uunlad. Noon ko napagtanto, ang kahulugan ng tunay na developed country. Hindi ka maaaring maging developed country sa pamamagitan lamang ng lakas ng ekonomiya o teknolohiya. Napagtanto ko na maaari ka lamang maging tunay na developed country kung mayroong antas ng kamalayan ng mga mamamayan, malasakit sa isa't isa, at ang pananaw na isinasaalang-alang ang buong lipunan. Kinaumagahan, habang sumasakay ako sa eroplano patungong Korea, ako ay ganap ng ibang tao. Ako na hindi man lang nakakaalam kung nasaan ang Pilipinas 1 linggo na ang nakalipas, ngayon ay naunawaan ko na ang tunay na halaga nito. Ang aming itineraryo sa Korea ay kawili-wili rin, ngunit patuloy kong ikinumpara ito sa karanasan ko sa Pilipinas. Ang kasiglahan ng Korea ay kahanga-hanga, ngunit ito ay medyo iba sa mainit na humanity na naramdaman ko sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit sa gitna ng mga patakaran at kaayusan, naramdaman ang tunay na pagmamalasakit at interes. Sa eroplano pabalik sa Peru, binalangkas ko ang aking karanasan sa nakaraang 2 linggo. Nag-isip ako kung paano ko ito ipapaliwanag sa aking mga kaibigan at pamilya, hindi lang ang pagsasabi na maganda ang Pilipinas, kundi ang paghahatid ng dahilan kung bakit maganda at kung ano ang natutunan ko. Nagkaroon din ako ng maraming ideya tungkol sa direksyon na dapat tahakin ng lipunan ng Peru. Hindi namin maaaring kopyahin ang proseso ng pag-unlad ng Pilipinas, ngunit pakiramdam ko ay maaari naming matutunan ang espiritu nito. Ang isip na inuuna ang kolektibo kaysa sa individual, ang pananaw na mamuhunan para sa susunod na henerasyon, at ang kagustuhan na patuloy na umunlad. Nang makarating ako sa airport ng Lima at makipagkita sa aking pamilya, ako ay ganap ng ibang tao kumpara sa 1 linggo na ang nakalipas. Binago ng karanasan ko sa Pilipinas ang aking pananaw sa buhay. Sinabi rin ng aking pamilya na malaki ang aking paglago. Mula noon, nagsimula kong isagawa ang mga natutunan ko sa Pilipinas. Mas aktibo akong nakikilahok sa paglilinis sa paaralan at sinubukan kong maging tahimik sa mga pampublikong lugar. Ito ay maliit na pagbabago, ngunit naisip ko na may kahulugan ito. Nagsimula akong magbigay ng upuan sa mga matatanda sa bus o tren at sinanay ko ang sarili ko na laging magtapon ng basura sa tamang basurahan. Nagsimula rin akong mag-aral ng Tagalog-Filipino. Nag-aral ako ng basic grammar sa internet at natutunan ko ang mga ekspresyon na talagang ginagamit sa pamamagitan ng mga Filipino drama at musika. Sa simula ay mahirap, ngunit ang mga magagandang alaala ko sa Pilipinas ang naging motibasyon at nagpatuloy ako. Patuloy kaming nag-ugnayan ni Rafi. Nagpadala kami ng email at messenger upang ibahagi ang aming latest news at binigyan niya ako ng payo sa pag-aaral ng Tagalog. Nagawa kong palalimin ang aking pag-unawa sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbasa sa mga materyales tungkol sa kultura ng Pilipinas na ipinadala niya. Sa paaralan, ipinakilala ko rin ang aking karanasan sa Pilipinas sa aking mga kaibigan at guro. Sa simula, inakala nila na isa lang itong kwento ng paglalakbay, ngunit nang ipaliwanag ko ang mga konkretong halimbawa, seryoso silang nakinig. Lalo na, ang kuwento tungkol sa sibikong kamalayan at espiritu ng kolektibo ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa maraming tao. Pagkatapos ng kalahating taon,
Nag-apply ako para sa exchange student program sa isang unibersidad sa Pilipinas. Kulang pa rin ang aking kasanayan sa Tagalog, ngunit may kumpiyansa ako na walang makakatalo sa aking pagsisikap. Sa kabutihang palad, nakapasa ako at maaari na akong bumalik sa Pilipinas. Makalipas ang 1 taon, nang dumating ako muli sa NAIA, hindi mailarawan ang aking kagalakan. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako isang turista, kundi isang estudyante, at maaari ko nang mas maunawaan at maranasan ang lipunang Pilipino ng mas malalim. Sinalubong ako ni Rafi sa airport, at malaki ang aking kagalakan na makita siya muli pagkatapos ng 1 taon. Ngunit talagang nagulat siya nang batiin ko siya sa Tagalog. Ang buhay sa unibersidad ay isa ring tuloy-tuloy na pag-aaral. Nag-aral ako kasama ng mga estudyanteng Pilipino at gumawa ng mga assignment at naranasan ko mismo ang kahusayan ng edukasyon sa Pilipinas. Nalaman ko rin kung ano ang iniisip at pamumuhay ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad sa club. Ngayon, kung iisipin ko, ang hindi inaasahang paglapag sa NAIA ang pinakamahalagang sandali na nagpabago sa aking buhay. Sa pamamagitan ng bansang Pilipinas, natutunan ko ang kahulugan ng tunay na developed country at napagtanto ko kung anong uri ng tao ako dapat maging. At higit sa lahat, ang paglawak ng aking pananaw sa mundo ang pinakamalaking gantimpala. Kasalukuyan, bumalik ako sa Peru at may pangarap akong gamitin ang mga natutunan ko sa Pilipinas upang makatulong sa pag-unlad ng aking bansa. Balang araw, gusto kong maging isang tulay na mag-uugnay sa Pilipinas at Peru. Ang simula nito ay ang hindi inaasahang emergency landing na iyon. Dito nagtatapos ang kuwento ngayon. Kumusta ang kuwento ng estudyanteng Peruvian na nag-emergency landing sa Pilipinas sa halip na sa Korea at nakaranas ng advanced na kultura? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa ating bida. Ito ay hatid sa inyo ng Inspirational Station. Kung nagustuhan mo ang kuwento, paki-like at subscribe. Salamat sa panonood.